Kabanata 2581. Nag-hover si Severin sa hangin at pinanood si Reggie na kinain ng talam ng espada. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Sa pag-scan sa lahat ng dako ng kanyang banal na pandama, siniguro niya na walang mayroong anumang mga bakas ng buhay ng alinman kay Reggie o sa iba pa. Sa wakas, maaari niyang paluwagin ang kanyang pagkakahawak sa talam ng Loren Divine Blade at hindi na alerto. Gayunpaman, hindi pa oras upang ipagdiwang. Ang kanyang panloob na mundo ay natuyo ng lubusan pagkatapos ng laban. Ang Starry Sky ay hindi maliwanag tulad ng dati. Ang sitwasyon ay wala sa kanyang pabor sa ngayon. Sa kabutihang palad hindi siya nasakta ng masama at hindi nakakalimutan ang nasamsam na nakuha niya mula sa pagpatay sa mga taong iyon. Iyon ay dapat sapat upang mabayaran ang kanyang mga pagkalugi. Sa pag-iisip nito, tinawag niya ang talam ng Loren Divine Blade pabalik sa kanyang katawan. Pinalawak niya ang kanyang kamay at hinawakan ang hangin upang makuha ang 4 na storage ring. Nung nasa kamay na sila, mabilis niyang sinuri ang mga ito gamit ang kanyang banal na pandama. Makalipas ang ilang minuto, tumangala siya ng excited. Haha, hindi ko inaasahan na mabawi ito. Mayroong 18 grade na espiritual na mga halamang gamot at 2 lubos na napapanatiling 9 na grade na espiritual na mga halamang gamot sa 4 na storage ring. Maliban sa mga iyon, natagpuan din niya ang 2 Eastern Sea Violet Gold Sands na parang sa laki ng isang utak ng tao. Ang Eastern Sea Violet Gold Sand ay isang uri ng mahalagang metal na ginamit sa pagpapatibay ng metal na nakabaluti na banal na sandata at isang piling quality na espiritual na kayamanan. Ang pambihira at katigasan nito ay nasa parehong antas ng metal oro at isang maliit na pagkakaiba mula sa Star Gold. Huminga ng malalim si Severin upang makontrol ang kanyang damdamin at mabilis na inilipat ang lahat ng nasa 4 na storage ring sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, kumuha siya ng 2 tableta, at pinasok ito sa kanyang bibig upang pabilisin ang pagbawi ng kanyang espiritual na enerhiya, at umupo ng tuwid ang kanyang mga binti. Bagaman pinamamahalaan ni Severin na patayin si Gresham, Reggie, at ang iba pang 2 prodigies, wala rin siya sa isang magandang sitwasyon. Kailangang gamitin niya ang kapangyarihan ng mga prinsipyo ng pilosopiya sa kanyang panloob na mundo upang pilitin na maisaaktibo ang metal na nakabaluti na banal na sandata. Bilang isang resulta, ang kanyang panloob na mundo ay bumagsak ngunit hindi nawasak na kung saan ay isang magandang bagay. Kailangan kong gumaling bago ako maghanap para sa kayamanan ng Green Emperor. Ilang beses nang umiling-iling si Severin, at ipinikit ang kanyang mga mata, at sinimulan na pagsamahin ang kanyang paglilinang. Kasabay nito, maraming mga matatanda mula sa iba't ibang sagradong lupain ang nagtipon sa isang lungsod sa silangang dagat dahil sa pagbubukas ng kaharian ng Eastern Sea Secret. Ang isang pagtitipon ay nangyayari sa isang marangyang restoran na may labis na disenyo ng arkitektura sa hilagang kanlurang bahagi ng lungsod. Ang mga tao mula sa 4 na mahusay na sagradong lupain ay nandoon lahat. Ang taong nakaupo sa gitna ay isang nakatatanda na may antas na 8 kumpletong yugto ng Supreme Paragon mula sa primordial na sagradong lupain. Si Faison Han ang kanyang pangalan. Siya ay may mahaba at maliliit na mata at isang hugis parisukat na mukha na kung minsan ay nagbigay ng impresyon sa mga tao na siya ay isang taong nakakatakot. Sa kabila nito, ang kanyang kapangyarihan ay madaling sirain ang sinuman o anumang sekta sa Blue Realm. Si Calvert ay nakaupo sa kanang bahagi ni Faison. Samantalang, sa kaliwa, ay 2 nasa edad na mga lalaki na natatakpan ng enerhiya ng demonyo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang isa sa kanila ay may mapotla at malamig na mukha. Ang ibang lalaki ay may isang pares ng mga itim na mata at isang mabangis na mukha. Marami rin siyang kaluluwa na umiikot sa kanyang katawan. Kahit na mula sa malayo, masasabi ng mga tao na dapat siyang maging isang masamang tao. Si Leighton Oslan, isang nakatatanda mula sa Evil Tribe, at Isa Hewitt, isang nakatatanda mula sa sagradong lupain ng kadiliman. Ang kanilang pangalan ay malawak na naririnig dahil sila ay antas ng 9 na Supreme Paragon sa loob ng mahabang panahon. Pinakamahalaga, sikat sila sa pagpatay sa mga tao. Hinawakan ni Faison ang kanyang tasa at humigop bago niya i-cup ang kanyang kamay at sinabing, "Sa ngalan ng primordial na sagradong lupain,
nais kong pasalamatan ang lahat dito sa pagsuporta at pakikipagtulungan upang patayin si Severin upang maghiganti sa aking matalik na kaibigan, si Filbert. Panahon na hayaan natin ang sagradong lupa ng Grundy 1 kung ano ang gusto nitong isipin sa kawalan. Kinutya ni Layton ngunit kung ano ang hindi niya napagtanto na ipinakita niya ang lahat kung paano dilaw ang kanyang mga ngipin. Faison, narinig ko na si Severin na umabot lamang ng ilang buwan upang maging isang Royal Paragon mula sa isang antas ng 4 na Paragon. Ipinapakita lamang nito kung gaano kahalaga ang tunay na kakanyahan ng Immortal. Kapag siya ay pinatay, gusto ko ang kalahati ng kanyang kakanyahan. Tumango si Faison matapos marinig iyon. Siyempre, dapat nating paghiwalayin ang tunay na kakanyahan ng Immortal mula sa kanyang katawan bago niya ito ganap na masipsip sa kanyang katawan. Siguro makakakuha tayo ng pagkakataon na subukang umakyat. Wala siyang pagtutol sa bagay na iyon sapagkat napagkasunduan ito noong pinag-uusapan nila na magtutulungan. Inihayag din ni Isa ang kanyang mga kagustuhan. Gusto ko rin ang kakanyahan. Sa itaas nito, gusto ko rin ang kanyang banal na kaluluwa. Ang tanging kadahilanan na sumang-ayon si Isa na makipagtulungan noong nalaman niyang si Severin ay maaaring nagkaroon ng isang bahagi ng banal na kasulatan ng banal na Divine Combat Technique na kabilang sa kadiliman na sagradong lupain. Ang pinakamakapangyarihang pamamaraan sa labanan ng banal na kadiliman ng sagradong lupain ay nagbabago sa isang celestial demon. Libo-libong taon na ang nakalilipas, ang ika-12 henerasyon na isang Saintman ay nawala sa South Sky at siya ay dala ang pinakamahalagang bahagi ng banal na kasulatan ng Divine Combat Technique kasama niya. Ang bagay na nakakaakit kay Isa ay ang pag-alam ng nawawalang Saintman ay matagumpay na nagbago ang kanyang katawan sa katawan ng isang demonyong celestial. Kung makukuha ni Isa sa kanyang kamay ang braso ng nawawalang Saintman, marahil ay makakakuha siya ng pagkakataon na maging isang tunay na demonyong celestial. Ang isang celestial demon ay maaaring hindi nakikita at maging anumang hugis. Kahit na ang isang celestial ay madaling pumatay ng isang celestial demon. Habang ang tatlong iba pang mga tao ay mukhang lubos na tiwala, si Calvert ay hindi nagbahagi ng parehong pakiramdam. Hindi niya nakalimutan ang nakita niya sa seremonya ng Royal Paragon. Ipinakita ni Severin ang lahat kung gaano kalakas ang kanyang katawan sa pamamagitan ng madaling pagsugpo kay Drake, ang prodigy ng Dragonoid. Nang hindi gumagamit ng anumang espiritual na enerhiya at purong lakas mula sa kanyang katawan, sinuntok ni Severin si Drake at naging dahilan upang lumipad siya ng ilang milya ang layo. Isang eksena na nahihirapan na makalimutan ni Calvert. Nagulat talaga siya dahil sina Severin at Drake ay nasa parehong antas ngunit mas malakas si Severin kaysa kay Drake o sinuman sa antas na iyon. Nag-aalala si Calvert, paano kung mabigo tayo? Sa sinabi nito, ang buong ambience sa silid ay naging kakaiba at tahimik. Calvert, paano mo masasabi iyon? Ang pag-amin ng pagkatalo bago pa natin subukan. Binigyan ni Faison si Calvert ng isang nakamamatay na titig habang nagpapakita ng hindi kasiya siya matapos marinig ang tanong. Pinikit ni Layton ang kanyang mga mata at tinitigan si Calvert, bakit inaasahan mo bang mabibigo ang plano? Wala namang sinabi si Isa kundi ang kanyang hitsura sa mukha ay malinaw na ipinakita na hindi siya nasisiyahan. Upang matiyak na ang plano ay nagtrabaho tulad ng pinlano, ang primordial na sagradong lupain ay nagbigay kay Gresham ng isang paunang Paragon kill upang matulungan siyang makalusot sa antas ng 3 Royal Paragon sa loob ng maikling panahon. Kaya, hindi tatanggapin ni Faison ang isang nabigo na misyon. Ngumiti si Calvert ng mapait at umiling-iling habang ang 3 tao ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng nakamamatay na tingin. Noong may sasabihin na siya, nag-ambala si Faison. Hindi ito mabibigo. Kakainin ko ang upuan na ito kung nabigo ang plano. Sinabi ni Faison habang tinuturo ang upuan kung saan na nakaupo siya. Matapos ang pakikipag-usap, ang isang alagad ng primordial na sagradong lupain ay sumugod sa silid habang nagpapakita na kinakabahan at walang magawa. Elder Faison, mayroon akong masamang balita. Ang kaluluwa ng Saintman ay umalis. Kapag ang kaluluwa ng isang tao ay umalis, nangangahulugan ito na ang tao ay namatay. Nagulat sa balita si Faison. Nung bumalik ang kanyang katinuan, tumalon siya, at sumabog sa kung nasaan ang alagad, hinawakan niya ang kanyang kwelyo, at tinanong siya.
Ano ang sinabi mo? Si Faison ay mukhang isang galit na leon na malapit nang ubusin ang kanyang biktima. Natakot ang alagad. Bumagsak siya at tinipon ang kanyang lakas ng loob upang sagutin ang tanong. Ang balita ay dumating bilang isang pagkabigla tulad ng isang bomba na sumasabog sa ulo ni Faison. Ang sekta ay gumugol ng maraming mga mapagkukunan, oras, at pagsisikap na sanayin si Gresham, ngunit si Faison ay sinabihan na ngayon ang pagmamalaki ng sekta. Hindi nag-iisa si Faison. Ang iba pang mga matatanda na naruroon sa silid ay nagulat din. Ang bawat prodigy mula sa kanilang mga sekta ay may isang prioridad na misyon na papatayin si Severin. Kung namatay si Gresham, maaari itong masiguro na ang mga sumama sa kanya ay nakipaglaban din kay Severin. Nagpasya si Layton na humakbang sa harap ni Faison. Oy, kahit na ang resulta na ito ay hindi ang inaasahan natin, ang ating tunay na layunin ay ang pagpatay kay Severin at iyon ang dahilan kung bakit nagpasya tayong magtulungan. Si Layton ay higit na masaya na alam na patay na si Gresham dahil nangangahulugan na makakakuha siya ng higit na kakanyahan. Gayunpaman, ang masayang pakiramdam na iyon ay hindi nagtagal. Sa sandaling natapos niya ang pagsasalita kay Faison, maririnig nila ang mga taong tumatakbo patungo sa silid. Ang mga alagad mula sa kadiliman na sagradong lupain, Evil Tribe, at Dragonoid ay parehong sumabog sa silid na may natatakot at nag-aalala na mga mukha at iniulat ng paisa-isa. Sir, nakakuha ako ng masamang balita. Nawala na ang kaluluwa ni Drake. Ang parehong bagay ay nangyari sa kaluluwa ni Reggie. Si Layton, Isa, at Calvert ay nabigla sa kakilakilabot na balita. Hindi sila makapaniwala sa kanilang naririnig. Gayunpaman, alam nila na ang balita ay dinala ng kanilang mga alagad at hindi malamang na ang kanilang mga alagad ay linlangin sila. Sa makatuwid, ang tanging paliwanag ay ang apat na mga prodigy mula sa kanilang sekta ay namatay. Galit na ngumiti si Isa habang nakikipag-usap sa isang galit na tono. Grundy Uno Sec. Tandaan ko magpakailanman na pinatay ni Severin si Isaac. Ang sinumang mga miyembro ng sekta ng Grundy Uno ay magiging aking kaaway para sa kawalang hanggan. Bumagsak si Layton ng ilang mga hakbang sa sandaling tinanggap niya ang pagkamatay ni Reggie. Naging pula ang kanyang mga mata at mukhang glum siya. Ang taong pumatay sa kanila ay dapat na maging si Severin sapagkat tanging ang may katuturan. Severin, sinabi ni Faison kasama ang kanyang mga nagngangagat ng ngipin. Galit na galit siya kaya kailangan niyang ilabas ang kanyang hininga upang maibulalas ang kanyang galit. Napakalakas ng aura na kumalat ito sa kalangitan ng lungsod. Ang bawat cultivator sa lungsod ay nadama at naramdaman ang aura na lumiligid sa kanila tulad ng tubig. Ang napakalaking epekto ay nagising at nagulat ang maraming mga alagad na naglilinang. Nakarating na lamang si Reynold sa Eastern City nung nakaraan at dumiretso siya sa tirahan ng alkalde upang hanapin si Juan Conley, ang alkalde ng Eastern City. Ang tirahan ni Juan ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng lungsod. Tulad ngayon, nakaupo sila sa sala na nag-uusap sa isa't isa. Bigla, ang isang malakas na aura ay lumitaw sa wala kahit saan at tinamaan silang dalawa tulad ng isang papasok na pag-agos. Ang dugo ay lumabas mula sa bibig ni Juan na parang itinapon sa dingding. Nakita ito ni Reynold at tumayo. Mukhang seryoso ang mukha niya. Ito ba ay mula kay Faison? May masamang nangyari ba sa Eastern Secret Realm upang magalit siya? Lahat sa isang biglaan, naisip ni Reynold si Severin. Mabilis niyang sinabi, Juan pumunta at protektahan ang mga asawa ni Severin. Natatakot ako na may kinalaman ito sa kanya. Sa sinabi nito, mabilis niyang tinapik ang portal at nawala. Samantala, ang nalalabi sa mga matatanda mula sa iba't ibang mga sagradong lupain at marangal na pamilya sa lungsod ay naramdaman din ang aura ni Faison at nabigla ito. Sino ang maaaring maging sanhi ng galit ni Faison? Narinig ko ang primordial na sagradong lupain at ang Dragonoid ay magkakasamang nakikipagsabuatan. Ang kanilang plano ay dapat na nabigo at iyon ang dahilan kung bakit galit si Faison. Ano, bakit may pakiramdam ako na may masamang nangyari kay Gresham? Bumalik sa lihim na kaharian, walang ideya si Severin na nalaman na ni Faison at ng iba pang tatlong matatanda na namatay si Gresham at ang iba pang tatlong prodigy at ang balita ng kanilang pagkamatay ay nagdulot ng isang paggalaw sa lungsod ng silangang dagat.
Matapos niyang kumonsumo ng maraming alchemical na tableta upang mabawi ang kanyang espiritual na enerhiya, ang kanyang nasira na panloob na mundo ay nabawi ng paunti-unti. Ang dating dimmed starry light ay bumalik sa orihinal na glow nito. Tinapos ni Severin ang kanyang paglilinang matapos ang kanyang mga pinsala at nakamit ay halos ganap na mabawi. Tumayo siya at lumipad patungo sa palasyo sa lupain ng mana habang iniiwan ang lugar na sirang-sira ang mga piraso at bakas ng laban. Kalahating araw ang lumipas, at marami si Severin na nakakuha ng maraming panahon sa paggalugad. Bagaman ang lihim na kaharian ay iniwan at may mababang antas ng espiritual na enerhiya, nagkaroon siya ng magandang kapalaran sa pagtuklas ng ilang mga 8 halamang espiritual. Nakilala din niya ang ilang mga royal paragons. Gayunpaman, wala sa mga royal paragons ang nang-ahas na magnanakaw sa kanya o may balak na patayin siya nang makita nila na ito ay si Severin mula sa malayo. Pagkatapos ng lahat, ipinakita ni Severin sa lahat kung gaano siya kalakas sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Drake na may dalisay na kapangyarihan at nasugatan si Drake sa panahon ng seremonya ng Royal Paragon. Ang bawat Royal Paragon sa parehong antas ay takot sa kanya. Katulad nito, hindi nakatagpo si Severin ng anumang mga hamon sa kanyang paglalakbay patungo sa pangunahing palasyo ng lupain ng mana o hindi siya nag-atubiling pumasok nang siya ay dumating. Mayroong ilang mga pormasyon sa pangunahing palasyo ngunit wala sa kanila ang nagpatigil kay Severin. Sa tulong ng mapa na nakuha niya, ligtas siyang nakarating sa treasure room. Sa sandaling ang huling pagbuo ay na-clear, isang maliwanag at kumikinang na ilaw ay pinakawalan. Iyon ba ang makalangit na firewater fluid? Siyam na enerhiya ng langit. Streaming star gold. Ang iba't ibang mga bihirang at mahalagang kayamanan ay inilagay sa harap ni Severin. Ang pinaka nakakagulat na paghahayag ay upang makita ang star gold na inilalagay sa panlabas na bahagi ng silid. Tumingin si Severin sa paligid at nakita na mayroong isang lamesa na bato na may walang laman na inilagay sa gitna. Ito ay ang laki ng isang palad ng kamay at nagkaroon ng pagbubukas ng pentagon shape. Sa sandaling nakita ni Severin ang walang laman na puwang, nakaramdam siya ng pamilyar. Ang pakiramdam ay naging mas malakas sa paglipas ng oras. Habang iniisip niya ang tungkol dito, ang maliit na itim na tore sa kanyang panloob na mundo ay nagsimulang kumikinang tulad ng dati. Iniwan nito ang panloob na mundo ni Severin at lumitaw sa bukas na parang pinatawag ng isang bagay. Susunod, lumipad ito sa lamesa na bato at inilagay ang sarili sa walang laman na puwang. Lumitaw ang isang ilaw na haligi at bumaril mula sa lihim na kaharian at lumitaw sa Blue Realm. Ano ang nangyayari? Nabigla si Severin. Mula pa nang ginamit niya ang maliit na itim na tore upang makapasok sa Blue Realm, nanatili itong pa rin. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Susunod, ang itim na pintura sa tore ay nagsimulang mag-shred at isiniwalat ang pinturang ginto nito. Nadama ni Severin ang mga patakaran ng langit at lupa ng lihim na kaharian ay gaganapin ng isang hindi nakikita na higanteng kamay at itinapon sa maliit na itim na tore. Ang pakiramdam na ito ay tumagal ng marahil 15 minuto hanggang sa ang lihim na kaharian ay naging kamatayan. Pagkatapos ay lumitaw ang isang tumpok ng impormasyon sa utak ni Severin. Pagkaraan ng ilang sandali, hinihigop ni Severin ang lahat ng impormasyon at inihayag. Kaya ang maliit na itim na tore ay ang sandata ng makalangit na hinuhulaan ng Green Empire. Kabanata 2585. Walang ideya si Severin na ang maliit na itim na tore ay ang pinakamahalagang kayamanan sa lahat ng iba pang mga kayamanan na naiwan ng Green Empire. Isang impormasyon na nalaman niya sa ngayon. Hindi nakakagulat na ang maliit na itim na tore ay maaaring mapunit na buksan ang portal at puwang. Kadalasan, ang isa ay kailangang maging isang Royal Paragon upang mapunit ang puwang dahil ang isang Royal Paragon lamang ang makakaintindi sa katotohanan ng martial arts, na ginawa siyang may kakayahang hawakan ang espasyo kundi pati na rin. Upang buksan ang isang lagusan sa kalawakan at magpasok ng isa pang kaharian, naniniwala si Severin na ang tao ay kailangang maging isang antas ng siyam na kumpletong yugto ng Supreme Paragon at may kapangyarihan na kontrolin ang kapangyarihan ng langit at lupa upang makamit iyon. Gamit ang Starry Sky Battle Space bilang isang halimbawa.
Ito ay itinakda na may isang paghihigpit na ang mga cultivator lamang na nasa ilalim ng lupain ng Paragon ay maaaring makapasok. Gayunpaman, ilang daang taon na ang nakalilipas, ang matandang Wako ay nakapasok sa Starry Sky Battlespace at iniwan ang kanyang mana nang siya ay naging isang celestial. Pareho ito sa kataas-taasang Panginoon ng Jade Pond Sacred Land. Pumasok din siya sa Starry Sky Battlespace kahit na ang kanyang nakamit ay nasa itaas ng Supreme Paragon. Pagkatapos muli, pinatay siya ng matandang Wako na may isang sampal. Sa makatuwid ito ay kukuha ng isang cultivator na hindi bababa sa isang antas ng siyam na Supreme Paragon upang madaling mapunit at buksan ang isang lagusan sa kalawakan. Tiningnan ni Severin ang maliit na itim na tore na ngayon ay lumulutang sa kalagitnaan ng hangin. Minsan ay narinig niya na ang Green Empire ay nag-iwan ng sandata ng Celestial, ang Black Tower ng Green Empire, bago siya umakyat. Gayunpaman, hindi niya inakala na ang sandata ng Celestial ay nasa kanyang kamay na sa lahat ng oras na ito. Marahil dahil siya ay masyadong mahina upang magamit ito pabalik noon. Sa lahat ng mga oras na ito, hindi tinanggal ni Severin ang kanyang maliit na itim na tore. Ang tore ay nagpatuloy sa pag-alis ng itim na pintura nito upang maihayag ang totoong pintura ng ginto sa ilalim. Samantala, nagpatuloy itong sumipsip ng kapangyarihan ng lihim na kaharian upang palakasin ang kapangyarihan nito. Ang metal na nakabaluti ng banal na sandata sa panloob na mundo ni Severin ay nanginginig dahil sa aura ng tore ay pinalabas. Ang ilaw na haligi ay nakakaakit ng atensyon ng lahat kung nasa lupain sila ng pamana o lungsod ng silangang dagat. Walang nagsasabi kung saan ang iba pang dulo ng ilaw na haligi ay dahil sa ito ay pinalaki sa kalangitan. Ano, may natuklasan ba na isang nakatagong kayamanan? Nakakatakot ang aura na kahit na ang aking mga piling kataas-taasang kayamanan ay nanginginig sa takot. Tulad ng ito ay nahaharap sa pinakamasamang kaaway. May nakatuklas ba sa nakatagong kayamanan ng Green Empire sa lihim na kaharian? Masyadong masama. Ang aking nakamit ay mababa, at ang maksimum na pagkamit upang makapasok sa lihim na kaharian. Gusto ko talagang pumasok sa lihim na kaharian at galugarin din ito. Nung ang ilaw na haligi ay lumubog sa kalangitan, lumikha ito ng isang malaking kaguluhan sa lungsod. Ang ilang mga panga ng mga tao ay halos bumagsak sa sahig habang ang ilan ay nanghihinayang at nalulungkot na hindi sila ang nakatuklas ng nakatagong kayamanan. Ang mga cultivator na nasa lupain ng mana ay tumigil sa anumang ginagawa nila at nagsimulang magmadali ng mas mabilis hanggat maaari o mapasok nila ang portal kung nasaan si Severin. Gayunpaman, kung ano ang naghihintay sa kanila pagdating nila sa labas ng palasyo ay ang nasira na portal. Maaari rin nilang maramdaman ang huling hininga ni Gresham at ang iba pang tatlong mga prodigy. Nakagulat ito sa kanila. Si Gresham ang Saintman ng primordial na sagradong lupa ay napatay. At si Drake mula sa Dragonoid din. Naramdaman ko rin ang kanyang huling hininga. O Diyos ko, hindi nakakagulat na naramdaman ko ang mga epekto pagkatapos ng isang labanan mula sa lugar na ito ngayon. Kaya dalawang sikat na prodigy ang namatay. Maghintay, hindi yun lahat, tumingin doon. Nararamdaman mo ba ang dalawang paghinga ng natatakot na lupain ng masasamang practitioner mula sa mga nasirang piraso ng espasyo? Sa palagay ko namatay din ang Saintman ng Evil Tribe at kadiliman ng sagradong lupain. O Diyos ko, sino ang may kakayahang pumatay sa kanila? Habang ang lahat ay nagulat pa rin, isang cultivator ang sumira sa kanyang katahimikan at ikinagulat ng lahat ang sinabi niya. Iyon ay dahil ang apat na mahusay na sagradong lupain ay magkaalyado upang makamit ang isang layunin, patayin si Severin. Sa katunayan, ito ay isang piraso ng balita na ang lahat ay napasinghap para sa hangin, pinalawak ang kanilang mga mata, at mukhang natigilan. Hindi sila mga estranghero kay Severin dahil marami sa kanila ang dumalo sa seremonya ng Royal Paragon, kaya alam nila kung gaano kaswerte si Severin na makakuha ng pagkakataong umakyat sa kawalang kamatayan. Pagkatapos ay muli, hindi iyon dapat hayaang maging malakas si Severin upang patayin si Gresham at ang iba pa sa kanyang sarili. Lalo na ang pagpatay sa kanila na parabang sila ay ilan lamang sa mga insekto. Si Gresham at ang iba pang tatlong prodigy ay ang saintmen ng kani-kanilang mga sekta. At sa mabuting dahilan, napatunayan nila ang kanilang kapangyarihan at nangunguna sa kanilang mga kapantay.
Ito ay kung paano nakakagulat na makita silang natapos na pinatay ni Severin ng madali. Pagkalipas ng ilang sandali, napagtanto ng lahat ang mga kahihinatnan ng pangyayaring ito. Ang sitwasyon ng Blue Realm ay malapit ng magbago. Ang pagkamatay ni Gresham at ang iba pa ay mayroon ding karamihan sa mga cultivator ay tumigil sa pagkakaroon ng ideya na sumali sa paglaban upang makuha ang kayamanan. Kasabay nito, ang ilaw na haligi sa palasyo ay unti-unting umatras ngunit lumalakas ang aura ng tore ng Green Empire. Napakalakas na ang puwang sa paligid nito ay hindi makatiis at ang portal ay nagsimulang mag-crack tulad ng mga web spider. Habang hinihigop ng tore ng Green Empire ang kinakailangang halaga ng mga prinsipyo ng batas, lumitaw ang isang portal. Sa pamamagitan ng portal, si Severin ay maaaring maramdaman ang oras sa kabilang panig ng portal ay hindi pumasa sa parehong bilis ng panlabas na mundo. Kakaiba iyon, nag-isip si Severin. Bigla, ang tore ng Green Empire ay nanginginig sa isang segundo upang maipadala ang ilang impormasyon sa isip ni Severin. Matapos basahin ni Severin ang lahat ng impormasyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala at binigkas ng lubos. Ang bilis ng oras sa tore ay talagang naiiba sa labas ng mundo dahil sa mga patakaran ng oras. Mayroong 9 na antas sa Green Empire Tower. Ang oras ay naglakbay ng 2 beses ng mas mabilis sa unang antas ng tore kung ihahambing sa panlabas na mundo. Sa isa pang mundo, ang isang oras sa unang antas ng tore ay nangangahulugan na ang oras na lumipas lamang ng kalahating oras sa panlabas na mundo. Ito ay 4 na beses ng mas mabilis kung ang isa ay papasok sa pangalawang antas ng tore. Nagpapatuloy ito ng mas mabilis hanggang sa ang bilis ng oras ay 20 beses ng mas mabilis sa ika-9 na antas. Nangangahulugan ito ng 1 taon sa mundo ng tagalabas ay 20 taon sa tore. Tiyak na isang pagtuklas na maaaring makabigla kay Severin sa kanyang mga paa. Tumingin siya sa tore at naramdaman na mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Maaari kong paikliin ang oras na kailangan upang umakyat kung maglinang ako sa tore. Hindi pa nagtagal, siya ay naging isang antas ng 3 Royal Paragon. Batay sa isang magaspang na pagkalkula marahil ay kakailanganin niya ng 1 hanggang 200 taon upang umakyat, at iyon ay kapag mayroon na siyang tunay na kakanyahan ng immortal at ang Chaotic Konstitusyon. Maaaring tumagal pa ng mas maraming oras kaysa sa tinansya niya kung wala siyang Chaotic Konstitusyon. Gayunpaman, nagbago ang lahat ngayon na mayroon siyang tore ng Green Empire. Mula sa impormasyong ibinigay sa kanya, napagtanto niya na maaari niyang payagan ang ibang tao na pumasok din sa tore. Nagawa na niya ang desisyon na dalhin sina Diane, Celine, at iba pa sa tore kasama niya upang magamit ang tore at matiyak ang kanilang mabilis na pagpapabuti. Malinaw na, hindi maaaring pigilan ang tukso ng paglilinang sa loob ng 20 taon sa tore kapag 1 taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Huminga ng malalim si Severin at mabilis na nabuo ang isang pormasyon sa labas ng palasyo. Pagkatapos nito ay tapos na, lumakad siya patungo sa portal upang makapasok sa tore. Matapos dumaan sa portal, si Severin ay nasa loob ng tore ng Green Empire. Ang unang bagay na sa kanyang paningin ay isang malaki at walang laman na puwang na maraming milya ang malaki. Ang lakas ng oras sa lugar ay napakabigat din. Naramdaman niya ang bilis ng oras ay 2 beses ng mas mabilis kaysa sa labas ng mundo at sa pamamagitan ng pag-obserba ng mga pagbabago sa kanyang katawan. Ito ay totoo. Ang oras ay 2 beses ng mas mabilis dito. Masayang bulalas ni Severin. Hindi niya hinayaan ang kagalakan na lumampas sa kanyang ulo at lumakad papunta sa hagdan upang makarating sa 2 antas. Nang makarating siya sa 2 antas, ang pakiramdam ay lumakas na maaari pa niyang maramdaman ang kanyang buhay na mas mabilis kaysa sa normal din. Gayunpaman, ang impluwensya ay napakaliit. Karaniwan, ang haba ng buhay ng isang Royal Paragon ay umaabot hanggang 10,000 taon. Dahil pinagkadalubhasaan nila ang katotohanan ng martial arts at may kontrol sa spatial na enerhiya, halos walang makakaapekto sa kanilang buhay. Kahit na ang Chaotic Sword Shadow na may kakayahang sirain ang banal na kaluluwa ng isang cultivator at paikliin ang haba ng buhay ng isang cultivator, si Severin ay maaaring makagawa ng anumang pinsala sa haba ng buhay ng isang Paragon.
Gayunpaman, naramdaman niya ang kanyang buhay na mabilis na lumipas nang siya ay nasa tower ng Green Empire. Si Severin ay hindi nanatili sa ikalawang antas ng masyadong mahaba. Muli, lumipat siya patungo sa hagdan upang magtungo sa pinakamataas na antas na kung saan ay ang ikasyam na antas. Habang siya ay lumakad sa pinakamataas na antas, ang pakiramdam ay naging mas malinaw. Kumuha siya ng isang pang-anim na baitang na alchemical pill mula sa kanyang storage ring. Unti-unti, ang pagiging epektibo ng alchemical pill ay mabilis na pumasok. Sa loob ng isang oras, ang alchemical pill ay natuyo at ang glow ay hindi gaanong maningning kaysa dati. Masayang-masaya si Severin. Hindi siya nag-aksaya ng oras at mabilis na umupo na tumawid ang kanyang mga binti. Ang mga sagradong lupain ay hindi ako magpapatawad sa pagpatay sa kanilang mga saintmen. Dapat kong gamitin ang oras na ito sa lihim na kaharian upang mapagbuti ang aking pagkamit at magsikap na makalusot sa antas ng 4 na Royal Paragon. Naisip ni Severin, mayroong kalahating buwan pa rin ang natitira hanggang sa pagsasara ng lihim na kaharian. Sa makatuwid, gugugol si Severin ng halos 1 taon na ngayon na nasa antas siya ng 9 ng tore. Nagkaroon siya ng tiwala na maaari niyang makapag-breakthrough sa antas ng 4 na Royal Paragon sa oras na ibinigay. Ang oras ay ang kakanyahan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakatuon sa kanyang paglilinang. Sa susunod na sandali, isang malawak na dami ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa na halo-halong may mga prinsipyo ng batas ay pumasok sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang isang kalawakan ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo na may nakasisilaw na mga bituin na kumikinang upang lumikha ng isang lilang aura. Dahil dito, ang kanyang panloob na mundo ay nagsimulang mapalawak pa sa kidlat at kulog na kapansin-pansin, ang mga astral na hangin na nagwawalis, at ang pagbangga ng iba't ibang mga kapangyarihan ng pilosopiya at batas. Unti-unti, lumawak ang panloob na mundo. Sa wakas, naabot ni Severin ang isang bottleneck nang ang kanyang panloob na mundo ay lumawak ng halos 2,000 yarda. Hindi mahalaga kung gaano kahirap sinubukan niyang sumipsip at pinuhin ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, at hindi siya maaaring lumampas sa 2,000 yarda. Tiningnan niya ang desyerto na panloob na mundo at nahulog sa malalim na pag-iisip. Bakit hindi ito gumagana? Sigurado ako na dapat kong pinagsama ang aking nakamit hanggang sa punto ng isang tagumpay. Nagtataka siya at naisip ang oras na pumasok siya sa mga guho ni Wildfire. Bigla, naramdaman niyang may nasa isang bagay siya. Dahil ba sa aking panloob na mundo at wala sa isang perpektong yugto? Ito ba ang dahilan na hindi ko mapapalawak ito sa kabila ng 2,000 yarda? Ang isa sa mga pangunahing dahilan ng Blue Realm ay maaaring mapaunlakan ang mga cultivator mula sa Supreme Saint hanggang sa Supreme Paragon ay dahil ito ay may perpektong patakaran ng langit at lupa at ang espiritual na enerhiya sa Blue Realm ay naglalaman ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang Blue Realm ay binubuo ng 5 lawa, 4 na dagat, at 4 na kontinente. Ang kabuuang laki ng lupa nito ay 100,000 milya. Ang lupain ng lupa ng Eastern Sea City ay higit pa sa sapat upang masakop ang kanyang panloob na mundo. Sa sandaling iyon, nalaman ni Severin ang problema. Ang kanyang banal na pandama ay naging maraming pares ng mga kamay. Ginamit niya ang mga kamay na iyon upang simulan ang pagtatayo ng kanyang panloob na mundo. Maya-maya, naging buhay na buhay ang minsang desyertong panloob na mundo dahil sa kidlat at kulog. Ang mga elemento ay nabuhay sa panloob na mundo. Nang maglaon, ang panloob na mundo ay nagkaroon ng swordsmanship, alchemy, pagbuo, at iba pa. Ang iba't ibang mga prinsipyo ng batas ay nakasulat sa pinakamalalim na bahagi ng panloob na mundo na nabuo ng iba't ibang mga guhit ng kumikinang na sinag na siyang banal na kadena ng mga kaayusan. Nag-cruise-cruise ang mga ito sa hangin at sa wakas ay naglaho sa manipis na hangin ng walang anumang bakas. Pagkatapos nito, nagkaroon si Severin ng napakagandang pakiramdam na para bang siya ay isang tagalikha na may kontrol sa langit at lupa. Kinausap niya ang kanyang banal na pandama. Hayaan ang liwanag. Isang araw ang nalikha at nakabitin sa kalangitan ng panloob na mundo. Ang mga sinag nito ay bumalot sa lupa at nagbigay liwanag sa panloob na mundo. Napagtanto ni Severin na ang kanyang mga salita ay maaaring lumikha ng anuman sa panloob na mundo kaya naisip niyang subukan pa. Hayaan ang pag-ulan.
Lumitaw ang mga madidilim na ulap, tinakpan ang araw, at nagsimulang bumuhos ang ulan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Severin na siya ang tagalikha ng mundo. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy na gumawa ng mga kagustuhan. Lumikha ng buhay. Ang panloob na mundo ay nanginginig na parang nakakaranas ng lindol. Sa kahalumigmigan mula sa ulan, nagsimulang tumubo ang mga damo at mga puno. Sa wakas, nawala ang bottleneck ni Severin at ang lawak ng panloob na mundo ay nagsimulang lumawak muli. Mula sa 2,000 yarda ay naging 3,000 yarda, at sa wakas ay tumigil sa 3,000 yarda. Samantala, nakuha rin ni Severin ang pambihirang tagumpay na hinihintay niya. Ang pagpapalawak ng kanyang panloob na mundo ay nakatulong sa kanya upang maging isang antas na 4 na Royal Paragon. Ang kanyang katawan ay kumikinang sa ningning ng banal na liwanag na parabang siya ay isang makalangit na nilalang mula sa kalangitan. Dahan-daang binuksan ni Severin ang kanyang mga mata at agad na nawala ang banal na liwanag. Oo, ginawa ko ang tagumpay. Masiglang pinisil ni Severin ang kanyang kamao habang sinusuri ang kanyang katawan. May isang napakalakas na kapangyarihan sa loob niya na parang tsunami na kayang durugan ang lahat sa lupa. Sa wakas ay huminga siya ng malalim. Batay sa kanyang magaspang na pagtatansya, kalahating buwan ang lumipas sa labas ng mundo. Ibig sabihin, malapit nang magsara ang lihim na kaharian. Kaya mabilis na umalis si Severin sa tower ng Green Empire. Nang muli siyang lumitaw sa lihim na kaharian, sinalubong siya ng special na enerhiya at nagsimulang magbigay ng presyon sa kanya. Napakalinaw ng presyon kaya alam niyang ito ay senyales na malapit nang magsara ang lihim na kaharian. Inalis ni Severin ang tower ng Green Empire at hinintay na balutin siya ng special na enerhiya. Lumipas ang ilang minuto at lumitaw ang isang portal sa harap niya. Marami siyang nakuhang pakinabang sa paggalugad na ito. Nakakalap siya ng higit sa 10 hibla ng ika-8 antas na mga halamang gamot, ilang piraso ng ika-9 na antas na mga halamang gamot, at natutunan din kung paano gamitin ang tore ng Green Empire. Ang hinaharap ay maliwanag para kay Severin at lalo nitong pinatibay ang kanyang kumpiyansa. Pumasok siya sa portal upang tuluyang iwanan ang lihim na kaharian. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang dating kalmadong silangang dagat ay naging parang isang bagyong entablado na puno ng malalakas na alon. Maraming bitik ang lumitaw sa kalangitan na kalaunan ay naging isang napakalaking portal. Alam ng mga tao sa lungsod na oras na upang magsara ang Eastern Sea Secret Realm. Sa sandaling iyon, si Phazon ay nakaupo sa loob ng isang silid sa isang marangyang restaurant. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng may masamang intensyon habang malamig na nakatitig sa isang direksyon. Kalahating buwan na ang nakalipas, at nabasag ang kanyang kumpiyansa at napuno siya ng galit nang mawala ang soul lamp ni Gresham. Sa kanyang sorpresa, ang iba pang 3 prodigy mula sa iba pang sagradong lupain ay namatay sa parehong oras tulad ni Gresham. Hindi na kailangan ng henyo upang malaman na ang taong pumatay sa kanila ay si Severin. Lubhang nabigla si Phazon sa kung gaano kabilis lumakas si Severin sa napakaikling panahon. Sa 4 na prodigy na ipinadala nila, sina Isaac at Reggie ang pinakamalakas dahil sila ay antas 5 Royal Paragon. Oo, ipinakita ni Severin kung gaano siya kalakas noong nakikipaglaban siya sa mga kapantay na nasa parehong antas. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Phazon kung paano nagawang patayin ni Severin ang 4 na prodigy ng sabay-sabay gayong 2 sa kanila ay malinaw na mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, ayaw na ring isipin ni Phazon kung paano pinatay ni Severin sina Gresham at ang iba pa dahil tapos na ang lahat. Ang 4 na dakilang sagradong lupain ay kailangang tanggapin ang katotohanang nawala nila ang kanilang pinakamalalakas na batang cultivator, na isang napakalaking pagkawala para sa kanilang lahat. May isa pang dahilan kung bakit kailangang patayin ni Phazon si Severin ngayon. Para dito, alam niyang kapag nalaman ni Baldwin ang nangyari, tiyak na mapupunta siya sa silid ng parusa. Tumingin si Phazon sa portal sa itaas ng dagat. Lumipad siya sa hangin at nagtungo patungo sa dagat. Sumunod sa kanya sina Calvert, Layton, at Isa.
Ang apat ay mabilis na lumipad sa hangin upang marating ang dagat sa pinakamabilis na bilis na kaya nila. Ang kanilang kilos ay nakatawag ng pansin ng maraming tao sa lungsod dahil ang kanilang matinding intensyon na pumatay ay napakalakas. Nagtataka ako kung sinong walang kaparis na tao ang nagkamali sa pagbangga sa mga Supreme Paragon. Nararamdaman mo ba kung gaano sila kagalit? Sa tingin ko may masamang nangyari sa kanilang mga saintmen. Si Reinhold ay nasa Eastern City Mansion. Nagulat siya at naging seryoso ang kanyang mukha. Kalahating buwan na ang nakalipas, naramdaman na niyang may mali ng sina Faison at ang iba pa ay naglabas ng matinding pagnanais na pumatay. Kaya agad siyang nagpadala ng mensahe sa kanyang sekta upang humingi ng tulong. Gayunpaman, kalahating buwan na ang lumipas at wala pa ring dumarating na tulong. Ginamit ni Reinhold ang kanyang banal na pandama upang tingnan ang dagat at napansin niyang may mga bitik sa walang laman na espasyo sa direksyong tinutungo ni Faison at ng iba pa. Mabilis siyang lumipad sa kalangitan at sinundan sila dahil alam niyang may napakasamang nangyari sa lihim na kaharian upang maging ganoon ang galit ni Faison at ng iba pa. Maaaring may masamang mangyari kay Severin. Naisip ni Reinhold dahil may posibilidad iyon. Nagkaroon ng alitan si Severin sa Primordial Sacred Land at sa mga Dragonoid. Maaaring gamitin nila ang pagkakataong ito upang sundan si Severin. Mabilis na nagpadala si Reinhold ng telepathic na mensahe kay Juan. Hoy Juan, dapat mong i-activate ang pormasyon ng lungsod upang maprotektahan ang lungsod. Naniniwala akong magkakaroon ng malaking labanan mamaya. Hindi tinanggihan ni Juan si Reinhold at nanatili siya sa Eastern City Mansion. Wala siyang ideya kung bakit napakabalisa ni Reinhold o kung bakit niya pinapagana ang pormasyon. Gayunpaman, ginawa pa rin ni Juan ang sinabi sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Matapos umalis si Reinhold, mabilis niyang pinaggana ang pormasyon. Isang asol na liwanag ang lumitaw at bumalot sa buong lungsod. Nagsimulang magtanong ang mga cultivator sa lungsod. Ano ang nangyayari? Bakit na-activate ang pormasyon ng depensa ng lungsod? Kabanata 2570. Nakita ko si Elder Reinhold ng sekta ng Grundy I na umalis sa mansyon hindi pa katagalan. At ang alkalde ay nag-activate ng pormasyon. Magkakaroon ba ng isang mabangis na labanan sa lalong madaling panahon? Ang natitirang mga matatanda mula sa iba't ibang sagradong lupain sa lungsod ay nabigla at natigilan. Nang makabawi sila sa pagkagulat, mabilis nilang tinahak ang walang laman na espasyo upang magtungo patungo sa dagat. Ang bitik sa itaas ng dagat ay lalo pang lumalaki. Hindi nagtagal, ito ay naging isang matatag na portal at may mga taong nagsimulang lumabas mula rito. Ang unang lumabas ay isang tao na nakasuot ng kasuotan ng East Plain. Siya ay isang antas dalawang Royal Paragon. Kahit mapotla ang kanyang mukha, napakabilis ng kanyang galaw. Sa isang kisap mata, nakita siyang nakatayo sa harap ng kanyang nakatatanda. Ang pangalawa at pangatlong Royal Paragon ay ligtas ding lumabas mula sa portal. Habang lumilipas ang oras, wala pang 50 Royal Paragon ang nakita na nakalabas. Nagulat ang mga cultivator sa lungsod nang makita na mas mababa sa kalahati ng mga Royal Paragon ang nakaligtas mula sa lihim na kaharian. Mapahamak, napakababa ng survival rate. Nagbilang ako at wala pang 50 Royal Paragon ang nakalabas sa lihim na kaharian. Isipin mo may 100 Royal Paragon ang pumasok sa simula. Tingnan mo, wala pa rin akong nakikitang saintman ng Primordial Sacred Land, Dragonoid Darkness Sacred Land, o ng Evil Tribe. May nangyari kaya sa kanila? Nag-uusap-usap ang mga cultivator habang sinusubukan nilang magbulungan. Gayunpaman, narinig ni Faison ang kanilang sinabi mula sa kalagitnaan ng hangin. Ang kanyang mga mata ay naging matalim at mabangis. Severin, binanggit niya ang pangalan na lubos niyang kinamumuhian. Pagkalipas ng 15 minuto, nagsimulang lumiit ang portal bilang senyales na malapit na itong magsara. Matagal nang naghihintay si Reinhold ngunit wala pa ring bakas ni Severin. Kumunat ang kanyang noo at pinagpawisan ang kanyang palad. Nang akala niyang wala ng pag-asa, isang tao na nakasuot ng puting balabal na may matipunong katawan at marangal na anyo ang lumabas mula sa unti-unting nagsasara na portal. Tumingin si Reinhold at nakaramdam ng ginhawa nang makita si Severin. Bago pa siya makapagsalita kay Severin,
narinig niya ang isang galit na sigaw. Severin, ikaw na bastard. Papatayin kita sa pagpatay kay Gresham. Ang kanyang galit na parang kulog na boses ay naging serye ng malalakas na shockwave na nagpayanig sa walang laman na espasyo sa paligid niya. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong at agad na sumugod sa kinaroroonan ni Severin. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang napakalakas na suntok na parang maliwanag na araw. Agad na nahati sa dalawa ang dagat sa ilalim niya at nakita ang kailaliman nito. Ang tumalsik na tubig dagat ay naging matataas na haligi ng tubig ngunit agad ding naging singaw dahil sa napakalakas na aura ni Faison na isang antas siyam na Supreme Paragon. Mabilis na kumilos si Rinol. Sa sandaling umatake si Faison, tinahak niya ang walang laman na espasyo at agad na napunta sa harap ni Severin. Habang hinaharap ang galit na atake ni Faison, basta na lamang niyang itinaas ang kanyang kamay at sumagot ng sariling atake. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa buong dagat. Ang sunod-sunod na malalakas na shockwave ay agad na nagpunit sa walang laman na espasyo sa paligid, na lumikha ng iba't ibang mga butas. Seryoso ang mukha ni Rinol. Mr. Faison, nasaan ang iyong paraan? Paano mo nagawang umatake na isang Supreme Paragon laban sa isang Royal Paragon?